What's up guys? So yon, welcome na naman sa ating panibagong vlog. So in today's vlog guys ay gagawa na tayo ng fuel consumption ito ni Smash. Ayan, try na natin mag fuel consumption with OBR ng may angkas. Ayan, magpapapul tank lang tayo dito. Papul tank lang natin to. Ay, medyo puno pa to eh, pero kailangan kasi pag mag fuel consumption. Full tank po na unleaded. Ito. So yan guys, at kapapa-full tank nga po natin. Ayan, tingnan nyo sa aking fuel gauge. Ayan, full yan. Yung gagawin nating method ng pagsukat ng ating fuel consumption ay ayun nga, nagpa-full tank tayo. Tapos mamaya pagkatapos natin, pupunta kasi tayo ng diet ngayon guys. Then mamaya pagbalik natin, magpapagas tayo uli at titignan natin kung ilan yung makukuha nating liters pag nagpagas uli tayo mamaya. Then doon natin ibabase yung atin namang tinakbo. Ayan, tayo ngayon ay 1,360 ang ating mileage. So yan, yung tatakbuhin natin, i-divide lang natin yun dun sa ating liters na ipapakarga mamaya. So ganun lang kasimple ang gagawin nating pagsukat. Hindi na natin gagayahin yung iba na inuubos talaga kung saan makarating, kung ilan yung kilometers na nararating, diba? Ganun yung iba eh. So tayo hindi na, sisimplihan na lang natin kasi sayang sa gas guys. Sa totoo lang guys ay ayoko sana nang gawan nito ng ganitong video, fuel consumption test kasi medyo maselan yan guys, medyo mahirap makuha yung pinakang accurate na fuel consumption niya talaga. Kumbaga pipilitin na lang natin, gagawin na lang natin yung ating best para makuha yung pinakamalapit sa accurate. Kasi maraming factor kasi na pwedeng maka-affect guys pag kumukuha tayo ng fuel consumption. Andyan yung uri ng kalsada, kung paahon ba, yung bigat ng rider, tsaka yung condition ng motor. Ayan, so kumbaga yung makukuha nating numbers dito hindi yun yung pinaka-accurate na resulta. Maybe dun sa iba ibang numbers, ibang figures yung makuha nila. At meron kasi tayong ibang mga viewers guys na gusto nilang malaman yung fuel consumption. So nagre-request sila sa ating channel na ayan, mag-vlog daw tayo about sa fuel consumption. At yung iba naman tanong ng tanong guys sa akin sa comment section kung ilan daw fuel consumption. Ang hirap naman sumagot guys nang hindi mo pa talaga actual na test yung isang motor, kumbaga hindi siya sigurado. Kaya ito guys, pipilitin nating makuha yung pinaka-accurate na fuel consumption itong Suzuki Smash na may back ride. Ayan guys, may back ride tayo. Siguro gawan uli natin ng panibagong video para dun sa walang back ride naman. O kung ikaw yung nagplano na bumili ng Suzuki Smash at ikaw yung uri ng rider na laging may inaangkas, para sa iyo tong video na to guys. Panoorin mo at iyong tapusin para malaman mo kung ilan yung fuel consumption ng Suzuki Smash kapag may angkas, para lang sa reference nyo, ako guys ay may bigat na 55 to 60 kg. Yung angkas ko naman nasa 55 rin to. So ako guys, tama lang yung aking weight na 55. Tapos ganun din yung aking OBR. So all in all, meron kami nasa 110 kilos
yung bigat namin. Kaming magkasama na nakasakay dito sa Suzuki Smash, no? At itong motor ko, syempre stock pa to. Ayan, no, nakita nyo naman, bagong bago pa to. Nasa 1,360 pa lang yung kanyang mileage. Tapos yung gulong naman niya tama lang din, hindi siya masyadong matigas, hindi siya masyadong malambot. Tapos guys, itong kalsada na dadaanan namin is medyo okay naman, ganyan. Karamihan ng dadaanan natin dito is ganito, yung espalto siya, yung makinis. Ano kasi ito highway kasi ito guys, kumbaga national road to, kaya magandang daanan yung aming dadaanan, hindi lubak-lubak. Maaari rin kasi ang maka-apekto guys sa fuel consumption, no? Yung uri ng kalsada. Kumbaga kung medyo lubak-lubak, ayan, makaka-apekto rin yon sa ating fuel consumption. At medyo ano rin, halos walang ahon guys, halos pantay tong kalsada na to na ating babagtasin. Wala dito yung mga malalalang uphill, ayan, halos pantay lang. Kaya dito ko talaga napili dito sa kalsada na to na mag fuel consumption test. Saka guys, syempre hindi tayo magbibibirit, ano, kumbaga as much as possible tama lang din yung takbo natin. Mag 60-60 lang tayo, ganyan, mag 70-70 ng konti, pero hindi tayo magta top speed. Ayan. Ayan na, papasok na tayo guys ng bayan ng Talisay, oh. At tignan nyo, may bago silang stoplight, kaso hindi pa gumagana. Nung huli ko kasing pagpunta dito wala pa yan, nung huli kong daan dito. And ngayon meron na. Nakakatuwa lang yan, oh. Makasenso sila. Ayan, nandito tayo sa bayan ng Talisay. At hanggang ngayon puno pa rin yung yung fuel gauge natin, halos parang wala pang bawas. Baka full tank pa rin to pagbalik natin. So ang Suzuki Smash nga pala guys, meron siyang fuel tank capacity na 4 liters. Ayan. Kung tatanungin, medyo malaki yun para sa kanyang displacement, kasi ito ay 115cc lang. Then meron siyang 4 liters na tank capacity. Pang ano na yun pang 125 na yun, or pang 150cc mga FI. Mga FI ngayon na 125, alam ko sila mga 5 liters. Yung mga scooter kagaya nung Honda Click, hindi ko lang sigurado 5 liters sila. Underbone naman to, alam naman natin ang mga underbone talaga ano yan, kukunti lang yung fuel tank capacity nila sa design kasi ng ng underbone. Ayan, nagsa-70 tayo pero dapat hindi tayo mag 80 kasi considered na walwal yung 80 if i-consider natin yung kanyang CC. Maliit na motor lang to, dapat tumatakbo lang tayo ng mga 60-70, kumbaga average speed, average cruising speed. At andito na tayo ngayon sa crucero guys, Matnog 37, Daet 5 kilometers. So 5 kilometers na lang tayo dun sa ating pupuntahan. Kaya ako papunta ng Daet ngayon guys, magbabayad ako ng internet sa mall. Dito rin pala naglalagay rin sila. Guys, naalala ko, may idea ako kung bakit sila naglalagay ng ganyan. Kasi gaya nga nung sabi ko sa inyo dun sa aking mga huling vlog, talagang napakalimit ng disgrasya dito sa aming lugar. So siguro naglalagay na sila ng mga stoplight, di ba, para ma-prevent kahit papano, mabawasan na yung mga aksidente na yon.
So ang galing ng gobyerno namin dito guys, ano, kasi tumutugon agad sila dun sa ating problema na yon. Kasi ang aksidente guys ay hindi kasi biro yan eh. May mga nawawala kasing mga buhay. Kaya saludo ako sa aming mga leader dito sa aming probinsya, at ganyan kabilis yung action nila sa ganong matter. Imagine nyo, nagpakabit na agad sila ng mga stoplight. Saka nakita ko kanina, hindi ko lang video, na medyo bago yung mga yung mga sign sa kalsada, yung mga pintura. Medyo bagong siya, pintura siya, kagaya nito guys. Oh. Dati wala to eh. Ayan, nilagyan na nila. May ambulansya, gilid tayo. Ayan. Sana naman ay okay lang sila. Ayan oh. Kitang-kita nyo ba yan, di ba? Parang DPWH yun eh. Uma-action na rin sila, no? Makakatuwa lang. Kasi guys, alam nyo, napakahalaga ng mga traffic sign na yan. Pag wala yung mga yan, eh, halimbawa, mga mga malfunctioning, mga stoplight hindi gumagana, mga pintura, mga road sign, mga burado, eh talagang pwedeng mag-cause yan ng accident. Tingnan nyo dito malinaw na malinaw yung kanilang road sign. So yan, papasok na nga pala tayo guys sa bahay ng Daet. Doon rin guys, oh, meron na rin. Talaga, good job. Halos lahat na ng mga intersection nilalagay nila dito sa main road. Ayan, dito na tayo guys sa bayan ng Daet. Diretso na tayo ng SM kasi dun yung bayaran ng internet eh. Rekta na tayo dun. At yung panahon nga pala natin ngayon guys eh, tamang tama lang, makulimlim, hindi mainit, kaya hindi na ako nag riding jersey naka t-shirt lang ako. Saka medyo mahangin na ang panahon ngayon, so mag-alas 3 pa lang, napaaga tayo. Makakabalik siguro tayo mga 4. Ayan na, ayan o, SM o. SM Daet. Meron din nagsasabong guys o. Lagi na lang natataon pag pumupunta tayo dito, laging may sabong dyan. Sana sa sunod wala naman, no? Nakialaman pa yung mga magsasabong eh. Ayan, dito na tayo sa parking area ng SM. Lagi nang ang dami nakapark dito guys, oh. Lagi nang puno itong nila, parking area. Matatandaan ko noon nung bagong bukas tong SM eh, halos kukunti pa yung nagpa-park dito. Ngayon talaga sobrang dami na. Ayan, dito na lang siguro tayo, medyo malilom. Tabi tayo sa Yamaha YTX. At yun guys, so successful tayong nakapagbayad ng internet. At medyo maraming pila, pero kapag antay naman tayo. At palabas na tayo ngayon ng mall ng SM. So yan, nandito na tayo at bibili daw ng battery si OBR guys para sa kanyang motor. Ayan, sira daw po kasi ang battery ng kanyang motor, kaya sasamahan nating bumili.
Yun yung rason kung bakit siya sumama sa akin ngayon. So saan kaya tayo maghahanap ng kanyang battery? Siguro dito na lang sa may Central Plaza, no? Dalawa yung ano dyan eh. Oops. Dalawa yung tindahan ng mga parts ng motor dyan. So try namin. Yan, smash din oh. So yun guys, nahihirapan po si OBR maghanap ng kanyang battery ng motor. Beat FI po kasi yung hinahanap naming ano, battery pang Honda Beat FI. Meron naman sana dun sa isa kanina, so sinuggest ko na maghanap ng brand na OD, kasi yung OD medyo kilala na yon na brand. Wala kaming mahanap, kaya titingin pa kami dito sa may sentro ng Daet kung meron dito sa mga motor shop dito. Marami namang motor shop dito medyo traffic nga lang guys. Napasuong tayo sa traffic. So guys, abang-abang lang kayo dun sa mga nag-aantay dun sa ano, sa resulta ng ating fuel consumption test. Sana wag kayo mainip. At pag nakahanap naman kami ng battery na pang Honda Beat FI, uuwi na rin kami. Yun na lang naman yung sadya namin ngayon. Natapos na kami magbayad ng internet. Eto guys yung kasa na pinagkunan ko Motor Trade. Diyan po galing itong motor na to. Tingnan nyo, wala nang stock wala nang stock tong blue na smash. Buti nakabili na tayo kaagad, no? Kaya ako di na nagdalawang isip guys kasi yun nga rin yung isang inisip ko, baka maubusan tayo ng magandang kulay. Kasi yun din yung isa sa rason kung bakit itong Suzuki Smash ang binili ko, kasi nilabas na nila yung magandang kulay, itong ang kulay blue. Gandang ganda kasi ako sa kulay na to kasi Suzuki siya guys. Suzuki yung dating ng kulay na blue. So yan guys, at sasabihin ko sa inyo ng paulit-ulit, ang Suzuki Smash guys ay napakaganda sa traffic. Ayan andito na naman tayo sa traffic ngayon. Masusubukan na naman. Napakagaan lang niya, talagang hindi mangangalay yung inyong mga muscle sa legs, katutuon. At napaka-nimble niya, madali lang niyang i-maneuver. Kaya kung naghahanap ka guys ng motor na maaasahan mo sa traffic, na hindi mangalay sa legs, sa binte, ay ito na ang bilin mo. At siguradong hindi ka mapapahiya dito. Dito tayo. So yan guys, nandito na kami sa may gilid ng Kapitolyo. At may napagtanungan na naman kami doong isang motorcycle shop, wala pa rin. Saan kaya kami makakahanap ng OD na battery? Yun daw kasi yung ginagamit rin ni ito ni OBR, kasi subok niya na rin. Ayan, meron pa kasing isang motor shop dito na malaki. Sana dito meron na. Ayaw magpadaan. At yun guys, sa tinagal-tagal ng aming paghahanap, ayan, kami po ay nakahanap na sa wakas ng OD na battery na pang Honda Beat FI. At kami po ay uuwi na uli. Biyahe na uli kami pabalik. So dito na nga po pala kami dadaan sa diversion. Sobrang traffic kasi guys dun sa kasentrohan, kaya nagpasya kaming dito na lang dumaan. Maiipit kami ng traffic dun. Ayan dito na yung daan papuntang diversion.
Ayan guys, nandito na tayo sa diversion. Ayan na diversion ng Daet. Kaya iwas-iwas tayo dun sa traffic sa sentro ng Daet. Grabe kasi yung traffic eh. At yun na guys, nandito na tayo sa highway. Dito sa highway papunta sa Labo. So bye-bye na lang natin to din. Sa Labo tayo magpapagas dun sa may Flying V. Ayan, so malalaman na natin ngayon kung magkano kung ilan ang ating nakuhang fuel consumption ni Suzuki Smash nang may angkas. At syempre guys, pinananatili natin yung natin na cruising speed na 60 Ayan. 60 lang takbuhan natin, hindi tayo nagbibirit. Dito na tayo guys sa Santo Domingo. Ay, may police guys daming mga estudyante kasi uwian nila. Alas na rin kasi, alas 4 mahigit na rin. Guys, malapit na tayo sa Labo. At paano tayo magpapagas uli? Kat, paano tayo magpapafull tank guys? Ano pa? Tignan nyo naman full tank pa yung aking fuel gauge. Paano kaya to? Parang nakakayang magpagas pagka ganyan. Kukunti lang yung ating may papagas. Pero sige, try na lang natin magpagas. Ito na guys yung yung Flying V. Dito na lang tayo magpapagas. Okay rin naman na gasoline station to Yan guys, malalaman na natin kung ilan. It's a moment of truth. Thank you. At yan nga guys, pauwi na tayo dito sa barangay namin. Ayan, nandito na tayo sa daan pauwi ng aming barangay. At yun, katatapos natin magpagas at nakapagpagas tayo ng 0.68. So meaning nakakonsume tayo ng 0.68 liters na gasolina dun sa ating pagpunta ng Daet at hanggang nung makabalik tayo. So yung ating fuel gauge yung ating mileage kanina nung bago tayo magpuntang Daet, nung katatapos natin magpa full tank 1,360. Then nung pagbalik naman natin, nung nakabalik na tayo, nung nandun na tayo sa gasolinahan ng Flying V sa Labo, ay naging na siya 1,394. So ipagmaminusin lang natin yun at makukuha natin yung ating tinakbo. So ang sagot ay 34 kilometers. So nakatakbo tayo ng 34 kilometers. Then ang gagawin na natin ngayon, i-divide na natin yung 0.68 liters na ating pinagas kanina sa may Flying V. So ang magiging sagot niya guys 50. So meaning nakakuha tayo ng average fuel consumption na 50 kilometers per liter dito sa ating Suzuki Smash 2025. Syempre with backride yun guys, meron tayong backride. Anong masasabi nyo doon guys? Maituturing bang tipid yun o okay na? I-consider nyo pa guys na meron tayong angkas. Ayan. So ayan guys, i-comment nyo kung anong masasabi nyo doon sa ating resulta. 50 kilometers per liter. Para sa akin hindi na masama yun. Okay na yun, goods na yun. May ibang motor na lang nagte 30 lang, 30 plus, 40 plus.
Wala pang angkas yun. Tayo ngayon may angkas tayo. May back-ride tayo ngayon. At so yan, sa mga nakarating dito sa part na to ng video ay maraming salamat po. At sana huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe dun sa mga bago. At yun nga, comment nyo kung ano yung inyong thoughts and opinion sa ating ginawang fuel consumption test ng ating Suzuki Smash 115R carb version. So muli, abangan nyo ako sa ating susunod na vlog. JB Moto out. Bye bye.